Dating nakatira sa ilalim ng tulay, ngayon may 57 burger stalls na. Ha? Paano nangyari yan? Kung kayo interesado, you got to finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chikitan, your pambansang wealth coach. Today, we are going to do a review video. Okay? Pag-aaralan po natin yung buhay ni Chris. Yung order ng Varda Burger Store, kung paano siya nagsimula. Okay, let us watch this. Dahil si Chris, dati rin daw nakatira sa ilalim ng tulay. At ang landlady sa dating inuupahan, walang iba kung hindi si Contessa. Taon 2003, nagkakilala raw sila ng palayasin si Chris sa dati niyang tinitirhan. I think I was 18 or 19 years old. Wala na kaming magulang. Ulila na kami. Ang paupahan nila Contessa, nagsilbing silong para kay Chris at sa kanyang pamilya. At nang makapagtapos, si Chris nagtrabaho bilang guro. At kalaunay nagtrabaho rin sa iba't ibang kumpanya noon. Nang magkaroon ng sapat na ipon ang kanyang pamilya, umalis na sa inuupahan. Unti-unti na ngang nakakaraos sa mag-anak. Pero si Chris hindi tumigil mangarap. Age ng 35, I left corporate and nag-start ako ng isang maliit na burger store sa aking alma mater, which is PUP. Ayan, okay. Grabe, ang ganda naman ng storya ng buhay nito, no, ni Chris. Kung makikita po natin, pinalayas po sila. And then after that, diba, tumira sila sa isang maliit na bahay. Diba, yung ika nga, yung inuupahan lang. And then, after that, nag-aral, graduate, nagtrabaho. After nagtrabaho, yung word, siya po ay nag-ipon. Ang sikreto talaga sa pag-unlad talaga ng buhay ng isang tao ay talagang pag-iipon. Kung ang pag-iipon ang pinaka-pundasyon talaga eh. And then, hindi lang po, nung nag-ipon po siya, anong ginawa po niya? Nung age 35 na siya. Okay, nung age 35, anong ginawa niya sa ipon? Let's watch this. Dito nagsimula ang Varda Burger. Pero alam niyo ba mga ka-wonder, ang pangalang Varda, may hindi pala magandang nakaraan. Dahil nga bullied ako nung bata ako, antok sa akin, bardagul. So, pagpapasok ako sa school ko noon, guguluhin nila yung buhok ko, ibubuli ako ng mga lalaki kong mga kaklase, tapos tutoksoy nila ako ng bardagul. Kaya uuwi ako sa magulang ko noon, umiiyak ako. Grabe naman talaga, no? Oo, yung pala yung history ng yung pangalan ng Varda, Bardagul pala. No, nabubuli siya nung bata siya. Kaka-relate ba kayo? Sino po sa inyo mga nabully nung kayo ay bata pa? Ako po ay naalala ko, ako po ay tampulan din ng bullying nung bata ako. Ang tawag po sa akin, pandak pirate, kasi maliit nga ako. Ang tawag sa akin, toilet paper boy, kasi nagbebenta po ako ng toilet paper. At mahirap po ang pag ikaw ay isang parang outcast na pinagtatawanan, di ka tanggap, rejected ka, di ba? Yung parang there's something always to prove eh. Pero anong ginawa po kaya ni Chris para pinatunayan niya na yung lahat ng mga nagbully sa kanya ay nagkamali? Ang karanasang ito noon, siyang nagpatibay kay Chris ngayon. One day, I'll create a product and I'll create a brand and I'll create a company out of that name. So from Bardagul, ginawa ko siyang Varda. Ang kanyang negosyo agad daw kinagat ng publiko. Student-friendly po, nakakabusog, and very sulit po. Kaya naman mula sa isa, nagsulputan ang iba't ibang Varda stores na karamihan ay sa eskwelahan matatagpuan. Galing-galing naman, di ba? Ang galing So, ang ginawa po, ginamit po niya yung pangalan na Varda at the same time, no? Makikita mo talaga yung kanyang marketing style, no? Yung number one, masarap, tapos sulit pa, at ito kung napapansin niyo, kaya nga nagtataka ako bakit wala akong nakikitang Varda na sa public, no? Because ang target market nga ay school, di ba? Tinarget market niya talaga student, di ba? Yun yung yun yung sikreto. Kaya it's very important kung kayo ay magnenegosyo. Mas maganda na mag-niche kayo, niche marketing or target. Kasi ang konsepto po ng niche marketing, especially sa mga nagnenegosyo, ay ganito po. There are two choices po when you want to do target market, no? It's either you become a small fish in a big pond
or you become a big fish in a small pond, 'di ba? When you say small fish in a big pond, lalaban ka sa public, sa market, 'di ba? Yung marami 'yon, 'di ba? Burger, ang dami ng burger diyan sa labas. Pero kung ikaw naman pumili ka ng isang maliit na niche, 'di ba? Like pinili niya campus lang, student lang ang target market niya. Wala naman nagta-target market ng mga burger stand dyan. Wala kang makikitang burger machine or wala kang makikitang Angel Burger sa campus. Pero siya nag-specialize siya. So siya yung lumaki. Magandang marketing strategy at kapulutan nating aral. I-take note nyo yan. Next, ano naman ang naging patakbo naman yun ng kanyang negosyo? Paano to lalo pang lumago? Dati, ang iniisip mo, saan ka kukuha ng pangkain, di ba? Well, basically ngayon, kahit anong gusto kong kainin, pwede kong kainin eh. Dati, nagsisiksikan lang kami sa isang maliit na kwarto, sa isang maliit na bahay, no? Ngayon, kahit papano, may mga sarili-sarili ng bahay yung mga pamangkin ko. Wow, grabe naman talaga, no? Alam mo, grabe talaga ang nagagawa ng pagninegosyo talaga. Again, there's nothing wrong, no? And if you are employed, yun yung starting point eh. There's nothing wrong that you earn a regular salary. Pero dapat mangarap po tayo na darating ang panahon na lalaki po ang income natin. Kaya nga babalik na naman ako sa principle and premise. Kumita ka, mag-ipon ka. Pag mag-ipon ka, anong gagawin mo sa ipon? Palaguin mo. And one of the best way na palaguin mo is magnegosyo. Yun. Nakakain na yung gusto niya, napupunta na yung gusto niya, meron na sila magandang tirahan po. Di ba? So ano pa kayang pangarap ng isang Chris? After 20 years, si Chris muling babalik sa lugar kung saan siya unang nangarap. Ito parang medyo naalala ko na to eh. Ang una niyang pinuntahan, si Contessa. Hi! Hello, kamusta po? Kamusta? Naalala ko yung panahon dati, di ba? Sama ko pa yung mga maliliit. Yung pamangkin mo. Ako, lalaki na nun. Basta ano lang kasi siya eh. Trabaho, bahay, gano'n. Ganun lang siya, no? Gabi na ako nakakauwi. Gabi na siya nun. umuwi. Si Jepo, yung bunso kong kapatid, yun yung mag-iigib. Nag-iigib si Jepoy. At ilang lakad lang mula kina Contessa, ang bahay naman kung saan dating tumira sila Chris. Ayan, ito na, naalala ko to. Kasi dito ako nag-iipit ng shampoo. Tao po. Pa-open lang pa. Thank you. So ito, papasok lang araw maaga. Swerte to. Natin yung bahay. Tapos yung terrace. Ayan. Kasi pag umaga, dyan ako nagkakape. Sarap dyan kasi kitang-kita yung ilog. Ngayon kasi hindi na masyadong kita yung Oo nga, no? May pader na pala eh. Oo, nireprop na siya ng mataas eh. I feel nostalgic kasi parang kailan lang, di ba? Pero ano eh, yung feeling ba na yung worth it yung lahat ng paghihirap. Di ba? Parang pag nakita mo, di ba, kung saan ka nanggaling, di ba? Mas ma-appreciate mo kung ano yung meron ka ngayon. Grabe talaga, no? Napakahalaga talaga na yung tayo, marunong tayong tumingin sa ating pinanggalingan eh. Yun nga, pagka nagbabalik ka, tanaw kung saan ka nanggaling, it makes you humble eh. Na nanggaling sa wala, kaya kung ano man na narating mo sa buhay, matuto ka magpasalamat. Huwag nating huwag tayong yayabang na, yun nga, nagrereklamo pa tayo kung sino pang meron sa buhay. Minsan sila pa nagrereklamo na hindi sila masiyahan kung ano man meron sila. Na hindi nila naalala kung saan talaga sila nagsimula. Kaya ako talaga, I always look back how I started when I was 12 years old and when I was tondo. And how I started my sales career. How I started as a Howie boy of Randy Santiago. How I started as assistant of Mr. Francis Kong. Kaya kung nagbabalik tanaw talaga ako, wala akong pwedeng ipagmalaki, mga kaipunaryo. Kung ano man ang narating ko sa buhay. Yes, pinagtrabahuan ko to, pero hindi ko pwedeng ipagmalaki. Bakit po? Nanggaling din po kasi ako sa wala. Kaya kung sino sa inyo ang mga nakikinig at nanonood ngayon na nakaka-relate kayo sa storya ni Chris. At yun nga, kung may nangyayari sa yung mga challenges, feeling mo lugmok ka, down na down ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Nako, huwag kang mawawala ng pag-asa. So guys, kung kayo po ay may pinagdadaanan po ngayon na, yun nga, matinding pagsubok sa buhay, walang-wala kang pera, lubog ka sa utang, hindi mo alam kung paano ka magsisimula, huwag ka lang tumigil sa kakapangarap. Mangarap ka. Ipaglaban mo yung pangarap mo. Alam ko habang ikaw ay nangangarap, marami pong ang nagtatangka na nakawin ang iyong pangarap.
Pero ito lang kahit anong mangyari, ipaglaban mo ang iyong pangarap. Bakit? Because your dream is worth fighting for. Never allow negative people to stop you. Never allow negative people to influence you. Never allow negative people who's trying to pull you down to tell you what you cannot do. Diba? Huwag mo pakinggan kung ano sinasabi pakinggan mo kung ano sinasabi ng iyong isipan na darating ang panahon, uunlad din ang buhay mo. Darating ang panahon, mabibili mo rin gusto mo. Darating ang panahon, lalabas ka rin sa pagkautang. Darating ang panahon, mabibili mo rin ang dream house mo. Yan ang dapat paniwalaan mo. Kaya nga, huwag kang susuko, laban lang. Malay mo, pagdating ng panahon, magiging multi-millionaire ka, katulad din ni Chris. Maraming salamat po sa pagpapanood ng episode na ito. Sana po kayo ay na-encourage. Sana po kayo ay naliwanagan sa pagkakataon na ito. Alam ko, marami pa po tayong pwedeng gawin sa buhay kung ikaw ay maniniwala na ikaw ay magtatagumpay. Ano pong napulot niyong aral po sa episode natin na ito? Paki-comment lang sa comment section on how you got encouraged. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.